Paano mo ginagamit ang mga talentong ipinagkatiwala lamang sa iyo ng Panginoon? Maligayang araw ng Sabado, kapanalig. Dakilain ng Diyos nating butihin na nagkalob sa atin ng mga talento at kakayahang dapat nating pagyamanin. Hindi para sa pansariling kapakanan, kundi para sa mga gawaing paglilingkod upang ang Diyos ating mapapurihan. Kung susulitin ka ng Diyos ngayon sa mga talentong ipinagkatiwala niya sa iyo, may pagmamalaki mo ba na napalago mo ito na gamit into full use sa mga gawaing paglilingkod sa Kanya at sa ating kapwa? Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang samahan kami sa maikling pagninilay ng ating mabuting balita. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ipagpalagay natin na may isang tao na bagong mangibang bayan ay tinawag ang kanyang mga katulong at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian. 5 talentong pilak ang ibinigay niya sa una, 2 naman sa isa pa, at 1 sa pangatlo batay sa kaya ng bawat isa, at saka umalis. Pagkaraan ng matagal na panahon, bumalik ang amo ng mga katulong na ito at hiningan sila ng pagsusulit. Kaya lumapit ang nakatanggap ng 5 talento, dala ang tinubong 5 pang bareta, at sinabi, Panginoon, ipinagkatiwala mo 5 bareta sa akin. At tignan mo, tumubo pa ako ng 5 talento. Sumagot ang amo, Mabuti. Mabait at matapat na katulong. Dahil naging tapat ka sa kaunting bagay, pagkakatiwalaan kita ng higit pa rito. Halika at makibahagi sa kaligayahan ng iyong Panginoon. Sa bandang huli, dumating ang nakatanggap ng 1 talento at nagsabi, Panginoon, alam kong mahigpit kang tao. Natakot ako kaya itinago ko yung talento sa lupa. Heto ang sayo. Ngunit sinagot siya ng kanyang amo, Masama at walang kwentang katulong. Kaya kunin ang talento sa kanya at ibigay ito sa may 10 pa, sapagkat sa sino mang meron, bibigyan pa siya at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, maging ang sa kanya ay aagawin sa kanya. Para sa walang silbing katulong, itapon siya sa dilim, kung saan may iyakan at pagngangalit ng ngipin. Kapanalig, may isang kanta na ang sabi, It's not what you got, it's how you use it. May katotohanan, di ba? Hindi sa kung ano ang meron ka, kundi kung paano mong ginagamit ang nasa sayo na. Sa ipinagkatiwalang mga talento sa 3 alipin, maaari natin itong tingnan sa perspektibo ng pagsusulit ng kalooban. May 3 bagay na dapat isaalang-alang at doon ka makakapasa. Una, utang na loob. Sa halagang ibinigay sa iyo, matuto kang tumanaw ng utang na loob. Ikalawa, kagandahan loob. Sa nagbigay ng talento, iwasang maging judgmental. Kung mahigpit siya, baka may dahilan siya. Ang mahalaga, nagmamagandang loob kang tumalima sa niloloob niya. Ikatlo, lakas loob. Isang tabi ang takot at mga ligalig. Maging masigasig, i-push mo ang pagiging mapanlikha. Kapanalig, kung tutuusin, araw-araw mayroon tayong pagsusulit ng kalooban. Matatawag natin itong examination of conscience. Tinatawag din natin itong pagsusulit ng buti. Para tayong gumagamit ng flashlight. Halimbawa, sa paanong paraan mo
ipinahayag ang iyong utang na loob sa Diyos at sa kapwa. Anong kagandahan loob ang inialay mo ngayon sa iyong pamilya o sa isang nangangailangan? Sa moment of truth ngayon, sa paanong paraan mo ginagamit ang iyong lakas loob? Kay laking halaga ng kalooban na inihandog sa atin ng ating mapagkaloob na Diyos. Kaya't pakaingatan natin para sa oras na siya sa atin ang Diyos ang ating kalooban, busilak na kalooban, ang kanyang matutunghayan. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang buhay na walang hanggan, kapiling ng Diyos, laging hangarin. Upang paglalakbay natin sa mundo'y maging makabuluhan at mabunga tungo sa buhay na inaasam natin.